Lalong tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Di ko talaga inisip. Pagsalitain ko dito sa totoo lang, nakikinig ako. Pero, syempre, nandiyan ko talaga si Manahari. Kasama natin, kaya natin lahat. Wala po tayong hindi kaya. Kahit anong hirap, basta yung Panginoon natin, kasama natin, totoo lang, pero pinabuntan talaga ako. Alam ko po talaga, si Manahari, nandito lang. Tetex kami, magandang hapon po at sa mga nanay. Sa totoo lang po, kaninang morning, hindi ko po i-expect sa totoo lang kasi nakilala ko kasi si Manhari 2016 pero na-meet ko siya 2018. So, hindi ko po i-expect na makapagsuot ako ng ganito kasi before po, huli ako Ayaw ko yung may masasabi isa sa atin, pero wala po akong magagawa. Kasi po, sumusunod lang po ako kung ano yung sinabi ng mga leader at saka sa panaginip po. Kasi sa panaginip po talaga naniniwala po ako dahil dyan po ako nag-umpisa talaga bago ko makilala yung Panginoon. Kanina po, bago tayo umalis, unang matutulog nung kamitan, nag-wish po ako doon. Sabi ko talaga, kung kasama ka namin ang nari dito pa, magtutulad dito pa, magpakita ka po. Yung pangalawang talita, nakahilipot ang buwang ko, nakita ko po talaga siya. Kaya nandito sa gitna. Kung tumulad kayo po kasi, hindi naman po, kung makakakita dito, pagkasama namin, hindi po lahat ng nalilito. Nabiyayaan mo talaga pinagaling sa kanya. Kaya sobrang thankful mo talaga ako. Pagkuhan ako, pero ganun po kasi sa akin, hindi ko po talaga alam kung sino ako. Sa ngayon, hindi ko po alam kung sino ako. Pero po, nung naging estudyante ako nila sa Sani, kaya ko siya nagiging papa. Dahil nung estudyante niya ako, batch 127 po ako. Nung first day, sabi niya, magsulat kayo ng pangalan isa-isa. So, 30 plus po kami. Ang sabi ko nung kumari ko, Mars, si Sarah, marunong siya makilala kung sino ka. So, kinakabahan po ako kasi hindi ko po kilala kung sino ako. So, baka mamaya, i-judge po ako kasi nangyari po talaga yun nung first day, sabi niya sa akin. Ang swerte kung sino yung mabuhay ko. So ako po nagtago kasi baka mamaya i-judge niya ako na gawin ko gano'n kasi kilala na daw po niya kung anong pagkatao ng tao. Tapos sabi niya, nung pagtawag niya, ako yung tinatawag. Sabi niya, Bernadette, tuwing na pa ako nung kita ko sa buwangga kasi kita ko kasal. Sabi niya, Bernadette, tuwing na nagtago po ako tapos nagtilinan yung mga kaklase ko. Sabi ko, huwag niyo akong i-judge. Hindi niyo ako kilala kung sino ako. Nakikita niyo na yung mukha ko, mukha kong pahangin, pero yung puso ko, hindi niyo ako kilala. Yun po yung naging sagot ko sa kanila. Tapos lumapit ako kay Sir, nagkakasali. Sabi niya sa akin, ano bang pangarap niyo? Sabi ko, Sir, gusto ko po talaga makapag-abroad. Yun po talaga. Nung tayo hindi ako makapag-abroad kasi wala akong birth certificate. Paano ako makakuha ng passport na wala ng birth certificate? Sabi niya, huwag ka na mag-abroad. Nandito lang yung pera sa Pilipinas. Nung time na yun, pagkimado ako kasi, siyempre, pobre ka pa. Dili ka dawat sa pamilya ng kumbana kasi wala ka pera. So, ang pangarap ko noon, sabi ko, gusto ko tumayo sa sarili ko pa. Yung parang hindi naman sa mayabang tayo. Alam ko kasi yung pakiramdam na minamaliit tayo Kaya, kung ano kung mararating natin, kung ano ba, meron tayo. Hindi ko talaga tayo pwede kumano nasa baba ko, nakakatakot ko si Manhari. Sa totoo lang. Tapos yun, sabi ni Papa Sani, sabi ko, Sir, ang dami ng problema. Pwede ko gano'n, sabi ko. Itong kapi na to, bago ka matulog, sabi niya tanong, kainin mo, huwag mo siyang tinilahin. So, ginawa ko ito yung kinain ko. Nung pagkagabi, natulog ako, masarap para wala akong problema, pero
Hindi ko po alam yan, gaan talaga sa pakiramdam na naginip ako. Pero matanda na nakasombrero, nakatalikod, may sungkot siyang dala. Hindi mo po alam na si Manahari yun kasi sila po, wala po silang idea na binigay sa akin na ganito gano'n. So nag-decide po ako noon, sinusumpong ko lahat ng panaginip ko sa kanila. Tapos nag-insip ko kami galing ako sa literal may kasama ako. Sabi ko po kasi dati, mahirap po turuan yung puso natin sa isang tao na magsabi lang na si Manahari, yung Diyos, na hindi po hindi po tayo ibigay ng Panginoon step by step po. Mahirap po yung maniwala ka lang dahil sa salita po ng tao. Kailangan po talaga sa puso natin at saka sa isip doon po mag-umpisa yun. Kasi pag tayo pinanang ng Panginoon, gagawa po siya ng paraan doon para makarating po tayo kung saan man. Tapos po, nagdimag talaga ako, sabi ko, kung ikaw man yung Diyos ko, na sinasabi ni Sir Sunny, na si Manahari, ngayon, mag-manicure ako, mag-remand ako, kasi kung araw ko mag-manicure, ako kumipita ng 1,000. Sabi ko, kung ikaw talaga yung Panginoon ko, gusto ko kumita ako ng 1,500. Demanding ko talaga ang promise, sasabihin ko po sa inyo, hindi po ako nagsisinungaling. Demanding ko ako, pag nagdasal ako ni Manahari talaga. Siguro po yung papel ko, kaya po ako ganun. Kasi hindi ko naman po magagawa yun kung hindi ko po yung papel. Sabi ko, kailangan kumita ako ngayon, Manahari pala, 1,500. So, malis ako alas 8. Alas 10, naka 1,500 na ako. Kaya, sabi ko talaga, siya yung Panginoon ko. Simula po noon, nagbigay ako ng 10%. Kasi po, pinakita ko sa akin ng Panginoon, bawat pinili ko sa Kanya, winiwish ko, binibigay ko talaga ni Manahari. Kaya nung nag-start po kami ng negosyo, as in wala po kami, nakakuhan kami. Hindi na kami basta-basta nakapunta kailang papasali kasi tagdan po ng CCTV, yung pinagtatrabahuan namin na si Charunan. So pupunta po kami kailang papasali, nagtatago pa kami. Kasi bawal po talaga eh, siyempre po nakakamuhan tayo, kailangan po natin sipunod sa amo natin, kasi para hindi pa rin umaalit. Tapos, nanagigit na naman ulit ako na yung parking, hindi po yan sinabi wala po talaga silang papasaling pimil ko sa akin about dyan. Kasi wala po talaga idea na ganito si Manahari. Pagdating po sa parking, sabi ko, ito yung talaga panaginipan ko ah. Tapos pag-akyat ko sa taas, parang may kwarto-kwarto ng mga bahay. Sabi ko, ito kung talaga yun. Yung lugar na, mas dadaan ko sa maliit na kalsada. Sabi ko talaga, ito talaga yung lugar na ko. So, hindi po talaga basta-basta. So, ngayon, nagtanong yung mga kaklase ko, sabi nila sa akin, paano ko ginagawa? Bakit ka kumikita? Nasa jeep ko kami puno yung jeep. Sabi ko, kasi nagbibigay ako ng 10% sa Panginoon. So, meron pong matanda na sumagot doon sa dulo ng jeep ko siya kilala. Ang sabi nito sa akin, anak, ipagpatuloy mo lang yan, yung blessing na ibibigay sa iyong Panginoon, ibibigay sa natin, siksik, tiklik, umaapaw pa. So, nagtingin ko yung kaklase ko, bakit yung matanda sumagot, hindi ko namin siya kilala talaga. Tapos, pauwi na kami, ako na lang po yung naiwan sa jeep. May dala akong pagkain sa dalawang anak, kasi wala kayong pangatlo. Ang sabi ko sa kanya, pagbaba ko ng jeep, kasi nandun pa siya sa unahan, nakaupo, tinitignan ko sa unay. Sa'yo na lang po ito. Ang sabi niya sa akin, huwag na anak, ibigay mo yan sa anak mo. Sabi ko niya. Sabi ko, hindi po. Sa inyo na po ito, mauna na po ako bababa. Sabi niya, anak, magkikita ka tayo. So, inisip ko po yun, paano kami magkikita? Hindi ko siya kilala kung saan siya. Dahil yun lang po ako tumaba sa kanya sa jeep. Gusto pagpunta namin dito talaga. Noong time na na kami, light na pala ngayon. Inisip ko, kinabukasan. So, nangarap ako, dahil alam mo na ng madaling araw, kailangan na namin pumunta ng airport. Wala ako kasi na ng mga damit, wala talaga, takot-takot ako kasi alis na kami ni Papasani, tapos umulan. Yung parang susubukan ka ng Panginoon kung totoo ka mo talaga na bibigyan ka niya umulan, ang lakas ng hangin. Pero kailangan talaga, similar lagi si Manahari
na kailangan ko talaga sa trabaho, sabi ko, tutuloy ko talaga. Tapos pagdating namin dyan sa party, pinapunta kami sa kwarto ng mga hari. Tapos po, ang dami po niya talaga sinabi sa akin na hindi ko po inisip. Akala ko, i-judge ako ni Manahari. So doon ko po na sabi sa sarili ko, hindi pala ako ganun tao. Kasi, Diyos yun eh, hindi na ako sinabihan na ganito ganun ka, ganyan ka. So wala na makagalitan. Nung paulit ko kami, sabi kasi ni Mama Lini, anak, kung anong gusto mo, mag-wish ka dyan sa Veridero ako. Sabi ko kay Manahari, kung anong gusto mo. Sabi ko po, Manahari, gusto ko po alaman, isa lang. Kasi po, 8 years rin po gusto ko, hindi ako mag-buntis eh. Tapos sabi ko, Manahari, hindi gusto ko. Dahil bigay mo sa akin yung palagay pa, para marami ako matutulungan na tao. Dahil po, yung ano mang meron ako ngayon, hindi po para sa pamilya na kanahanan ko, para po tutulong ako sa mga tao na dapat po tulungan. Tapos, kung siyang pag-uwi kami, doon po ako binasbasan talaga ng Manahari. Nakabilang po kami. Ito sasabihin ko lang po sa inyo kasi lahat naman po ng panaginip ko na din. Halos po lahat. Sa totoo lang po, hindi po ako nagpapayabang. Dahil takot po ako, pag sinungaling ako dito, hindi tayo mapatayin ako ng Panginoon. Sinasabi ko po yung na panaginipan ko po naman. Ang pagpaspas po talaga sa akin yung Manahari, 3 beses po talaga po yung sa nahilong ko. So meron po na gusto niyang bumalik dahil magpapaspas. Ang sagot po ni Manahari, tapos ka na siya naman. Nung time ko po yun, yung dugo ko siguro, kung may makakakanta sa akin dito, makilala nila ako eh. Kasi yung dugo ko talaga dito tumaan. Sobrang itim. Kaya yung dress ko at saka yung jacket ko na pinunas dito sa dugo ko, nakatago yan. Dahil napaka-memorable sa akin talaga yan. Hindi ko makalimutan habang ako'y nandito sa mundo ko, alam ang mission ko. Ito. Pagkagabi, kumakuha ko sa baba, dahil doon ko kami sa atin ko nagtutulog. Pagmadaling araw, sabi ni Mama Lini, naku, kasi mama sa mama mo ka, dahil nabuk sila ng hotel, dito ka lang sa akin makasama kami. Nung madaling araw ko na nag-iisip ako, natulog ko doon sa higaan ni Manahari, sa part. Tapos, yung nasa tabi ko, si Mama Lini, si Papa Sani sa pinto. So sila po yung sobrang pasalamat ko po, dahil sila po yung nagdala sa akin sa pintuan ng Panginoon bago po nakilala ang Diyos. Yun po yung pinaka-ano ko na araw-araw po talaga. Every minute talaga, Manahari, thank you po. Sa sobrang dami mo pong blessing na binigay sa akin. Yung nagsabi ako, Manahari, sorry baka sabihin nyo na mayabang ako for experience ko lang po, share ko lang po sa inyo. Sa akin naman, wala naman po, nasa inyo po yun, basta alam nyo naman po yun eh, basta ako dahil sa puso ko. Humingi ako ng Manahari sa kanya. Manahari, bigyan mo ako ng sasakyan para sa mission. Nabi ko talaga ni Manahari, kaya nag-apply ako. Sinayawag siya. Sabi ko, Manahari, bigyan natin na kasagutan ko na bumasa ko sa palagay ng okay, kung nasa mission ko rin, nagpapagin natin. Pinapagin ko kami. Ano ko pala? Hindi pa naman natin kaya ng tayo na ito pala. Makisakay. Hindi po ako sa mga kasama ko. Dahil kahit pa paano ganun na nangyari na pag-mission natin. Nung nag-apply ako, hindi ko akalain binigyan ako ni Manahari sa sasakyan birthday talaga niya last year. Na-release ang sasakyan is March 8, 2023. Ito po yung sabi ko, ito para sa gawain ko, kasi binibig ko sa akin. Tapos, ang daming, siguro yung ingit part talaga yan, na habang nagbuhay tayo, pero wag talaga tayo maingit, masama yun. Magagaling si Manahari yun. Tapos kung ano man po yung binibigay bawat isa sa atin,
Kasi magkakapakita po tayo. Tatanggalin na po natin yung ticket o ano man. Hindi ko lang po sinabi na ganun kayo. Pero sa tao po kasi habang nandito po tayo sa mundo, drama lang po. At tao lang po tayo, normal lang po na isang talaga nagkakamali tayo o nagkasalan tayo. Pero nandiyan naman po si Manahal talaga. Yung center talaga natin. Kahit po sa mga tao po, nung ako po ay nag-umpisa mag-business ng fried chicken, ang sabi ko lang po ni Manahal, kahit isang pwesto lang. Kasi, kaysa mag-upload ako, yung mga anak ko, maiwan ko. Sabi ko gano'n. Sa awat ng Panginoon, yung binigay sa akin ng Panginoon ngayon, sobra-sobra po talaga. Na binigyan po niya ako ng 38 branches ng fried chicken. So, grabe po yung pasalamat ko ni Manahali. Kasi, nag-umpisa po talaga kami sa wala. Nang dahil po ng Manahali, kung anong mag-meron sa akin ngayon, pahiram lang po niya sa akin, hindi yan nagsisipin sa isipan ko na sinabi nila. Sinasabihan talaga ako ng iba. Uy, mayaman na yan si Berna. Pero ako, ano lang, ayaw ko din kasi magsalita sa kanila kasi ayaw ko makapagsalita na hindi maganda. So, silent lang ako. Lagi ko na lang, sabi ko lang talaga Manahali, alam mo kung ano naman ang gusto ko. Hindi ko po kailangan magpaliwanag sa mga tao mga negative. Ang gusto ko kasi yung mga tao na sakit. Kahit sabihin mo hindi kaya, kakayanin natin. Kagaya ko, kahit minsan nararamdaman ko ilang tao ito na ako. Bigat ng katawan ko, nagdalasan ako ng Manahali na. Araw-araw, kailangan mag-aal ng katawan ko kasi maraming tao umasa sa akin. Hindi lang yung matigyan ko. Gusto ko sila matulungan talaga. Yun lang talaga, Manahali, natanong ako lalo sa pagkatry ko. Kasi sabi ko talaga, ikaw lang ako, kailangan mo ba na nag-activity sa mundo, manahili, habang kailangan mo ako. Ikaw na nakakaalam sa buhay ko. Tapos, about doon pala, balik ko doon sa anak ko, hindi ko na mag-umpis ako. Nag-umpis ko talaga ako, binigay sa akin ni Manahali na wala po akong alam. Nagulat na lang ako, 4 months na yung chan ko, pinabakasyon ko yung mama ko. Tinulong sila sa pier. Nalagyan ko po sa kumpiyan, nalagyan sa akin ko kayo, kaguhin ko. Bigyan ko ng mga nalagyan ko ng mga uy, bukas mo ba? Wala ka bulan, si mama, bututog ngayon, hindi ka ba doon, anak ko. Sige nga, mapamili ako pregnancy test doon sa pharmacy, sa baba namin. Nag-try ako, positive. Sabi ko, hindi siguro to, napamili ako sa Mercury. Dalawa pa rin, sabi ko talaga, bigyan talaga ni Manahali. Dahil lahat ko talaga ng ano tapos yung asawa ko dati, ayaw niya kasi maniwala sa akin sabi ko sa kanya. Kasi yung asawa ko na talaga, syempre, sabi ko sa inyo, kung hindi ba pinatunayan ng Diyos, hindi mo maniwala yung tao. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka na, naginip kasi ako 2 oras, pero napatay ko sila. Mag-ingat ka, sabi niya, guli-guli mo lang yun, panaginip mo. Sabi ko, hindi na. Maniwala ka sa akin ko, ay maniwala, wala akong magagawa, choice mo yun. Kasi magkaiba naman tayo, mag-asawa tayo, magkaiba tayo ng isipan magkaiba tayo ng puso. Kumbaga, walang makakaligtas sa akin, kundi sabihin lang natin. Tapos, ayaw tayo maniwala, so nagulot siya ng alaunan ng tanghali, na naginip, sabi na siya ng malaking ahas, sabi ko sa iyo, ayaw mo kasi maniwala sa akin Mag-ingat ka kasi po nangyari. Every time na uuwi dito yung asawa ko, nandiyan yung mga pagsubo. Pero ang sabi ko sa kanya, dyan ka sa material ko sa spiritual. Kasi, talaga, nandiyan na talaga si Manahali, wala na talaga kahit ano negative na sasabihin ng mga tao sa akin, yung puso ko, na kay Manahali na po talaga. Na kay Manahali na po, kaya Manahali, maraming salamat po talaga sa mga blessing. Ako po, ayaw ko na po i-share kung ano man yung ibang binibigay sa akin ni Manahali o binibigay. Kasi ayaw ko po kasi sabihin nyo na, mayabang ako. Ayaw ko po ng ganun. At least, alam ko ng Panginoon yan. Alam po nila papasahan yan. Alam po ng mga tao na kakilala sa akin kung ano po. Kaya, kung ano man po, mga kapatid, isa na tayo. Magkapatid na tayo, magkaroon na tayo dito pa. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kaya yan, sabihin natin sa mga tao. Kaya yung sasakyan ko, nagpalagay ako ng lupo, nagkulang na ko 1 araw, sabi ng asawa ko, itchan mo kasi papasari, ipasa mo nga yung lupo ng
nabugal. So yung dalawang sasakyan ko, binagawan ko. Kasi ang nagsabi din sa isipan ko, si Rayna yung kapatid ni Mama Sani, yung nagmasad sa akin pa. Rayna, hello! Hello! Kayo pa po. Yes. Siya po nagsabi sa akin na kailangan po ang Diyos, kailangan igalang natin. So dumating po ang isang araw, yung asawa ko siya na mismo. Ang sabi niya sa akin, Ma, suportado kita. Dahil si Manahari na yung Panginoon natin. Sobrang ko natuwa. Dahil yung asawa ko na mismo nagsabi na dati, umiiyak pa ako dahil hindi niya ako pinapayagan. Kung kami na mapasahan, nagtitig kami. Talaga mabibigyan siya dati, pero ngayon talaga, yung asawa ko nakasuporta talaga sa gawain talaga ni Manahari. Dahil sabi niya, Ma, magpagawa tayo ng sticker ng corona ni Manahari. Yung po talaga yung dalawa yung yan, nakalagay po talaga yan sa likod ng aming sasakyan. Kaya sobrang talaga ang magpapasalamat po sa mga tao. Unang-una sila mapasali, yung pag-a-advise, na yung ina-advise nila, ina-accept ko, na dito sa puso ko. Tsaka yung mga tao, nakasamahan namin sa religion ko, bawang narinig ko sa kanila about ni Manahari. Yung po yung tinatanim ko sa isip ko na ito ganun pala. Pero po, kahit man sabihin ng isang tao kung malayo sa isip niya, kung mananaig pa rin ang puso ko sa Panginoon, siya lang talaga ang may gawa sa lahat. Ang manaharinig ko sa lahat ng blessing na hindi ko inaasahan na yung as in, pero masarap pala pag yung minamaliit ka ng mga tao is small. Pero meron ka, small pa ka din, huwag kang tumaas kasi bawal magalit si Manahari talaga. Humble talaga tayo. Hindi naman sa pagmamayabang marami yan. Sabi ko ni Manahari, kailangan sa kanila. Yun po talaga yung ano po. Tapos, basta po, Manahari, thank you po. Maraming salamat po. Ang dami pa dapat sasabihin ko sa inyo, pero yung time, parang ako yung pinakamatagal dito ng salita. Kaya sa inyo po, Luzon, Visayas, Mindanao, ipagsigawan po natin si Manahari ang gawain ng Panginoon. Kasi po, ang dami ko namin panaginip na hindi naman po kasi basta-basta. Yung panaginip ko, someday, malalaman nyo rin po yan. Kaya lahat tayo, magdasal tayo na yung Panginoon mapapadala sa atin ng mensahe para masabi din natin sa mga kasamahan natin, sa mga kapatid natin. Lalo din yung mga kapatid natin mag-share sila. So matutuwa ko yung Panginoon dahil yung mga anak ko nagkaisa na. Kaya yung Pilipinas, andyan na. So kailangan lang talaga, wala na yung higita, wala kawayan, wala ganito, lahat tayo magpasundo kasi yun po yung way na makapasok tayo doon sa butas. Kaya kailangan po, mag-isa tayo lahat, mga kapatid. Huwag naman gawain ni Manahari, kahit sa Pilipro, mag-isa po tayo. Kaya sa lahat po ng kay Manahari talaga na about sa gawain, thank you po sa